ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ang pinakamalalaking himala ay nangyayari sa mga panahong gusto na nating sumuko. At sa bawat laban may kaakibat na aral na magtuturo sa atin kung paano mas lalo pang magpakatatag. Ikaw kabarangay, hanggang saan kailan mo kayang ipaglaban ang mahal mo sa buhay? Dear Papa Dudut, tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Nelly. 45 years old na ako sa ngayon at may negosyo na gulayan sa palengke dito sa aming lugar sa Cotabato. Alam kong libo-libo ang natatanggap ninyong sulat sa bawat araw, pero umaasa ako na sana kapag napili nyo itong sulat ko ay makapag-iwan po ito ng aral at inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakikinig ngayon. Maaga nga pala akong nabiyuda noon, Papa Dudut. Mga bata pa ang dalawang anak namin ni Anton nang mamatay siya dahil sa sakit sa puso. At mula noon ay kasama ko na si Nanay Jean ako na mag-alaga at bumuhay sa mga anak ko. Papa Dudut, masasabi ko na hindi madali ang maging single parent. Pero bukod sa wala naman akong ibang pagpipilian ay mahal na mahal ko rin ang mga anak ko. Kaya naman handa kong gawin ang lahat para sa kanilang kinabukasan. Sila na kasi ang naging buhay ko at araw-araw na nagbibigay ng saya at ng pag-asa sa akin, Papa Dudut. Mukhang nandito naman na yung lahat ng mga gamit namin sa cottage. Pwede ko na rin sigurong simulan yung pag-iihaw sa baon naming mga isda at karne. Hintayin ko na lang na makabalik si nanay para dun sa binili niyang toyo na gagawin kong sausawan ng mga iihawin ko. Mama, pwede na po ba kami mag-swimming sa dagat ni Kuya Nathan? Oo nga po, Mama. Nakapagpalit na rin naman po kami ng pang-swimming ni Leo. Masyado pang mataas ang araw. Mamaya na lang kayo mag-swimming. Pero sayang naman po ang oras natin kung di pa po kami pupunta sa dagat ni Leo. Sige na po, Ma. Payagan niyo na po kami ni Kuya Nathan. Huwag po kayong mag-alala dahil babantayan ko pong mabuti tong si Leo. Hindi ko po hayaan na mawala siya sa paningin ko. Kaya payagan niyo na po kami, please. Ay, nako. Sige na nga. Yay! Thank you po, Ma. Basta wag masyadong magpapakalayo, ha? Opo, ako po bahala kay Leo, Ma. Tara na, Kuya. Excited na ako mag-swimming. Sige, tara. Mag-iingat kayo, ha? Nathan, ingatan mo yung kapatid mo, ha? Opo, ako po bahala sa kanya, Ma. Nakakatuwa talaga ang mga anak mo, Nelly. Halatang excited silang maglangoy sa dagat. Halos hindi na nga po nakatulog yung dalawang batang yan kagabi. Narinig ko nga ang pag-uusap nila sa kwarto kagabi. Kung anong mga plano nilang gawin sa dagat at paglalaro sa buhangin. Excited din sila sa mga pagkain na babaonin natin ngayong araw. Kaya nga po, tinanong ko na rin sila kung anong mga request nilang pagkain. Gusto ko kasi na ma-enjoy talaga nila yung huling linggo ng bakasyon nila. Mabuti na lang at naisipan mong planuhin ang pagpunta natin dito sa tabing dagat. Maganda po kasi yung mga naging grades nila sa school. Gusto ko lang nasuklian din ang ginagawa nilang pagsisikap sa pag-aaral. Tsaka matagal na rin po nilang request to na pumunta tayo sa dagat. Alam mo anak, humahanga talaga ako sa'yo. Bakit naman po? Kasi kahit ikaw lang ang nagtatrabaho sa bahay natin para kumita ng pera, nagagawa mo pa ring ibigay ang mga request ng anak mo. At hindi ka nagkukulang sa oras mo para sa kanila. Ayoko po kasi naisipin nila na puro negosyo ko lang sa palengke ang iniintindi ko.
Kaya gumagawa ko ng paraan para makasama at makabanding pa rin sila. Alam ko po na ito rin kasi yung gusto ng asawa ko eh. Yung nagagawa ko pa rin ng responsibilidad ko bilang mama nila. Sigurado naman ako na masaya ang asawa mo sa nakikita niya ngayon, kung nasaan man siya. Sana nga po, Nay. Pero salamat din po ng marami sa inyo Kasi palagi kayong nandyan para sa amin ng mga anak ko. Siyempre naman. Mahal ko kayo ng mga apo ko, kaya palagi mo akong maaasahan sa lahat ng oras. Ito na nga pala ang toyo na binili ko dyan sa malapit na tindahan. Ako nang gagawa ng sausawan ng mga pagkain natin. Ayan, sige po. Magsisimula na rin po akong mag-ihaw dahil sigurado akong gutom na ang mga bata pagkatapos nilang mag-enjoy sa dagat. Papa Dudut, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi madali ang maging single parent. Yung tipo na ako lamang ang gumagawa ng paraan para may pumasok na perang panggastos sa bahay namin. Pero ganun pa man ay malaki ang pasasalamat ko kasi nandyan palagi ang nanay Gina ko para sa amin ng mga anak ko. Kapag nasa palengke ako ay siyang madalas na nag-aasikaso kina Nathan at Leo. Pero ayoko ring iasa ang lahat sa mga gawaing ito sa kanya. Kaya kapag nasa bahay ako ay hindi lang pahinga ang ginagawa ko. Bumabawi ako sa mga gawaing bahay pati na rin sa pag-aasikaso ng mga bata. Noong nabubuhay pa kasi ang asawa ko ay gusto niya na hindi ako magtrabaho at sa bahay lamang para nakatutok ako sa pag-aalaga sa mga anak namin. Pero dahil wala na siya, pinagsasabay ko na lamang ang pagtatrabaho at pag-aasikaso kina Nathan at Leo hanggang kaya ko. Mabuti na lamang at swerte ako sa mga anak ko dahil hindi sila pasaway. At sinusuklian nila lahat ng ginagawa ko para sa kanila. Nag-aral po sila ng mabuti at palaging sumusunod sa mga bili namin ni nanay sa kanila. Maayos naman ang lahat sa buhay namin noon hanggang sa dumating ang isang mabigat na pagsubok. Nang ma-diagnose na may brain cancer ang bunso kong anak na si Leo, Papa Dudut. Leo anak, kumusta na ang pakiramdam mo? Okay naman po, Mama. Hindi na ba masakit ang ulo mo? Hindi na po. Mabuti naman kung ganun. Pasensya na po kung masyadong malakas yung iyak ko. Iba po kasi yung nararamdaman ko sakit sa ulo kanina eh. Ano ka ba anak? Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Pero kailangan mo na rin munang magpahinga kasi maaga pa tayo bukas, ha? Sa ospital na naman po ba tayo pupunta? Oo anak. Saglit lang naman tayo doon kasi next month pa yung susunod na chemotherapy mo. Kailangan lang nating mag-follow up sa check-up mo. Makakauwi din kagad tayo pagkatapos nun. Sige po, Mama. Matulog ka na ha? Lalabas na ako ng kwarto mo. Good night anak. Good night po, Ma. Oh Nathan, anong ginagawa mo rito sa kusina? Tsaka bakit gising ka pa? Pinagtimpla ko po kayo ng kape, Mama. Sakto po kasi mainit pa po to. Ito po. Salamat anak ha. Kailangan ko rin talaga ng kape kasi mag-aasikaso pa ako ng gamit ng kapatid mo. Pero bakit nga gising ka pa ha? Di pa po kasi ako inaantok. Dapat natutulog ka na ng ganitong oras kasi may pasok ka pa bukas sa school. Ma, gagaling naman po si Leo, di ba? Oo naman. Mabuti naman po. Kala ko po kasi lahat ng mga may sakit na cancer namamatay. Sino namang may sabi niyan sa'yo? Yung mga kaklase ko po. Nalaman po kasi nila na may cancer si Leo. Sabi po nila, hindi na raw po gagaling yung kapatid ko. Mamatay na daw po siya. Hindi lahat ng may cancer namamatay. Tandaan mo yan, ha? Pero bakit po yung mga artista sa palabas sa TV
namamatay pag sinabi may cancer na sila. Kasi hindi totoo yung mga palabas na yun. Gawa-gawa lang yun ng mga writer tsaka direktor para maging madrama yung serye na ginagawa nila. Sa totoong buhay, maraming tao ang gumagaling sa kanser. Kasama na po dun si Leo. Gagaling naman po talaga siya, di ba ma? Oo. Tsaka, mas mapapabilis ang paggaling niya kung tutulungan mo akong magdasal. Kasi alam mo, anak, mas pinakikinggan ng Diyos kapag batang nagdadasal. Mas naririnig niya yung mga dasal niyo kasi mas malakas ang boses niyo sa Kanya. Kaya, tulungan mo akong magdasal, Nathan. Tulungan mo akong ipagdasal na pagalingin ka agad ng Diyos ang sakit ng kapatid mo. Alam po ninyo, Papa Dudut, noong marinig kong may stage 2 brain cancer ang anak kong si Leo. Pakiramdam ko ay papanawan ako ng ulirat ng mga oras na yon. Lanlambot kasi talaga ang mga tuhod ko at saglit na umikot ang paningin ko. Mabuti at nandun si Nanay Gina sa tabi ko habang kausap ko ang doktor. Nagawa kong kumapit sa mga kamay niya para mapanatili kong matatag ang mga binti ko sa pagkakatayo ko ng mga oras na yon. Akala ko kasi ay naging sakitin lang si Leo dahil summer noon at madalas siyang maglaro at bilad sa initan. Kaya madalas din ang pananakit ng ulo niya. Pero hindi ko inakala na malala na pala ang sakit na meron siya. At kahit gaano ko pa kagustong manghina ng mga oras na yon, inipon ko ang lakas ko sa bawat araw para sa kanya. Dahil alam ko na isa ko sa mga kailangan ni Leo para kuhanan niya ng lakas at pag-asa na lumaban noon sa buhay, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, medulloblastoma ang naging uri ng brain cancer ng anak kong si Leo. Isa po itong klase ng cancer na mabilis ang pag-progress ng tumor sa utak ng tao. Ang mas mabigat pa doon ay hindi operable ang tumor niya dahil nasa sensitibong parte po ito ng utak niya. Kaya naman, lalo pang bumilis ang paglala ng sakit ni Leo. At sa kabila ng radiation at chemotherapy ay umaabot pa rin ang sakit niya sa stage 4 cancer. Masakit isipin na kahit na anong paghawak ko sa kamay niya, kahit na anong panalangin ko gabi-gabi, pakiramdam ko ay unti-unti pa rin inaagaw sa amin ang anak ko ng sakit niya. Dumagdag pa ang bigat na mga gastusin na kailangan kong harapin noon. Pero ang pinakamabigat na parte ng sakit niya, yung mga oras, Papa Dudut, na wala siyang kahit na sinong nakikilala. Kahit pa ako na nanay niya na araw-araw at oras-oras ay nag-aalaga sa kanya. Nelly anak. Nay Gina, nakatulog na po pala ako dito sa kinauupuan ko. Hindi na nga sana muna kita gigisingin, pero baka kasi sumakit ang leeg mo sa pwesto mo dyan sa upuan. Gusto mo bang umuwi muna? Para naman makapagpahinga ka kahit konti at makatulog ng maayos. Ako hindi ho. Ayos lang naman po ako rito, Nay. Pero hindi ka na halos umuwi ng bahay, Nelly. Hindi ka na rin nakakatulog ng maayos. Kailangan mo rin ng maayos na pahinga. Hindi rin naman po ako makakapagpahinga kapag umuwi ako ng bahay, Nay. Huwag niyo po akong alalahanin.
mas mapapanatag po ang loob ko hanggat nandito ako sa tabi ni Leo. Sige. Ikaw ang bahala. May dala nga pala akong pamalit mo na damit. Saka pagkain kasi alam kong hindi ka pa kumakain. Naasikaso ko na rin ang uniforme ni Nathan para sa mga susunod na araw. Nakapaglaban na rin ako kanina bago ako umalis ng bahay. Salamat po, Nay. Pasensya na po kayo kung masyado kayong natatambakan ng mga gawain sa bahay. Ayos lang yun, Nelly. Huwag mong isipin yun. Alam ko yung pagod mo sa pag-aasikaso dito sa ospital kay Leo. Kaya ako na munang bahala kay Nathan at sa bahay. Teka, ano palang sabi ng doktor tungkol sa kalagayan ni Leo? Hindi na raw po maganda yung lagay ng anak ko. Pero, hindi po ako naniniwala doon, Nay. Nakita ko po na kahit papano hindi na po masyadong sumasakit yung ulo ni Leo. Nagising nga po siya kanina At kahit hindi niya ako nakilala, ngumiti naman po siya saglit nung tumingin siya sa akin. Malakas naman si Leo. Hanggat kaya niya, lalaban siya para sa'yo. Hanggang ngayon, Nay, naniniwala pa rin po ako sa himala. Naniniwala po ako na makakasama pa po natin ng matagal si Leo. Hindi po niya tayo iiwan. Basta, kahit anong mangyari, magpakatatag ka. Nandito lang ako, anak. Kami ni Nathan, nandito lang kami para sa iyo. Opo, Nay. Salamat po. Mabuti pa, ikukuha muna kita ng kape sa kantin, ha? Lalabas muna ako. Sige po. Mama? Leo, anak, nakikilala mo na ako. Bakit naman po hindi? Kayo po, mama ko. Oo nga naman. Bakit nga naman hindi mo ako makikilala Nag-iisang mama mo ko, di ba? May kailangan ka ba, anak? Nauuhaw ka ba? Nagugutom ka? Hindi po, mama. Asan po si Kuya Nathan at saka si Lola Gina? Si Kuya Nathan, nasa bahay ngayon. Bukas pagkatapos ng klase niya, dadalawin ka niya dito sa ospital. Si Lola Gina naman, pumunta lang ng kantin para bumili ng kape. Alam mo naman yung lola mo na yun. Sobrang hilig sa kape. Opo, parang kayo din po araw-araw nagkakape. Mama, kailan po ulit tayo pupunta ng dagat? Kapag nakalabas ka na ulit ng ospital, pupunta tayo ng dagat. Promise po? Oo, promise ko yan, anak. Kaya magpalakas ka, ha? Para makapag-swimming ulit kayo ng Kuya Nathan mo. Mama, mahal na mahal ko po kayo. Mahal na mahal din kita, anak. Mahal na mahal ka rin ni Mama. Leo! Leo! Leo, gumising ka, anak! Leo! Nurse! Nurse, doc! Tulungan niyo ako! Tulungan niyo yung anak ko! Leo! Leo, anak! Leo! Papa Dudut, akala ko ay bumubuti na ang kalagayan ng anak kong si Leo kahit papaano noong hindi na masyadong sumasakit ang ulo niya, na pwede pa namin siyang makasama ng mas matagal. Pero hindi pala, dahil senyales yon na tuluyan ng bumibigay ang katawan niya sa karamdaman niya. At kahit na ilang beses sinabi ng doktor sa akin na kailangan ko nang ihanda ang sarili ko sa mangyayari sa kanya, nanalig pa rin po ako na makakasama pa namin siya ng mas matagal. Napakabuti kasi ng anak ko at masasabi ko
na naging mabuti akong ina sa kanya. Kaya umaasa ako noon na sana'y pakinggan ng Diyos sa mga dasal ko na pahabain pa ang buhay ni Leo. Na sana'y makasama pa namin siya ng mas matagal. Pero hindi po binigay sa akin ang himala na yon at kinuha na rin siya sa akin. Sobrang sakit po noon kasi napakabata pa ng anak ko. Naisip ko nga na bakit hindi na lamang ako ang nagkasakit. Bakit hindi na lamang ako ang namatay ng maaga? Gusto ko na rin talagang sumuko noon. Lalo na noong araw ng libing ni Leo. Pero pinili ko pa ring magpakatatag para sa panganay kong anak na si Nathan. Hindi ako pwedeng mawala ng pag-asa na mabuhay, Papa Dudut. Kaya naman unti-unti na binalik ko ang sigla sa bahay namin. Nathan, anak, ito na yung gamot mo. Inumin mo na. Opo ma, salamat po. Gigisingin na lang ulit kita mamaya para sa susunod na pag-inom mo ng gamot, ha? Sige po ma. Sorry po kung di ko kayo natulungan sa pag-ayos ng mga halaman natin kanina. Ano ka ba? Ayos lang, anak. Huwag mo nang isipin yun. Nangako po kasi ako sa inyo kahapon na tutulungan ko kayo. Taas na din po kasi ng mga damo doon tsaka may bago po kayong halaman na gustong itanim. Pwede mo naman akong tulungan kapag wala ka ng lagnat. Sige po, ako na po magtatanim ng lahat ng mga bagong halaman na gusto niyo. Sinabi mo yan, ha? Opo, promise po yun. Namimiss ko na rin po kasing magdilig at makipagkwentuhan sa mga halaman niyo. Kaya siguro naninilaw yung ibang mga dahon nila kasi namimiss ka na rin nila. Yung mga kwento tsaka corny mo na joke, Nathan. Hindi naman po corny yung mga joke ko Mama naman Kung naririnig nga lang po natin ang mga boses nila, sigurado po ako na malalakas yung tawanan nila. Sa inyo pa nga lang po, bentang-benta na yung mga yun Oo. Bentang-benta sa kakornihan. Pero anak, mabuti at bumaba na rin ang lagnat mo kahit papano. Oo nga po Kaya lang medyo nahihilo pa rin ako. Ay, dapat talaga hindi na kita pinayagang maglaro ng basketball kahapon Nanalo naman po kami sa basketball game, kaya sulit po yung pagkabinat ko. Anong sulit yung sinasabi mo? Dapat nagpahinga ka na lang kasi kagagaling mo lang sa sakit. Ilang linggo na rin po kasi ako hindi nakakapaglaro ng basketball. Kaya nangulit po ako sa inyo na payagan niyo ako kahapon. Oh, at nang dahil dyan, sumama na naman ang pakiramdam mo. Aba, buong gabi yatang mataas ang temperatura ng katawan mo. Bumaba naman na po ngayon, di ba? Oo nga, pero bukas ng umaga, pupunta na tayo ng ospital para makapagpa-check up ka. Mama, lagnat lang po to. Di na po natin kailangan pumunta ng ospital. Nathan, ilang araw na rin pabalik-balik ang lagnat mong yan. Kaya kailangan mo nang magpa-check up. Ayoko po talagang pumunta ng ospital, ma. Natatakot po ako. Wala kang dapat ikatakot kasi kasama mo ko. Ha? Tsaka ikaw na ang nagsabi na lagnat lang yan. Baka may kailangan lang na iresetang vitamins ang doktor para lumakas ang resistensya mo. Sige na, magpahinga ka na. Ma? Bakit, Nathan? Karapong. Anak, Nathan! Anong nangyayari sa'yo? Nathan! Ay, Diyos ko! Nay! Nay! Tulungan niyo ako! Si Nathan! Nay! 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 Papadudot ng gabi ding yon ay dinala na namin sa ospital si Nathan. Pagkatapos kasi ng pagsusuka niya, halos mawala na siya ng malay sa pagkahilong naramdaman niya. Ilang araw na rin kasing pabalik-balik ang lagnat niya. Sinasabi niya rin sa akin noon na napapadalas ang pagkahilo at pananakit ng ulo niya. Nawawala naman kapag umiinom siya ng gamot kaya hindi ko masyadong sineseryoso.
Akala ko ay simpleng lagnat lamang, lalo na at madalas siyang nagbabasketball kasama ang mga kaibigan niya. At pagdating namin sa ospital ay sunod-sunod na test ang ginawa sa anak ko. Sobra na rin ang kaba ko noon kasi 1 taon pa lamang buhat nang mawala si Leo tapos si Nathan naman ang maospital. Hindi ko lang pinapahalata, Papa Dudut, pero kagaya ni Nathan ay takot din talaga akong pumunta ng ospital. Lalo na kapag siya ang kasama ko. Pakiramdam ko kasi palaging may masamang balita kapag pumapasok ako sa lugar na yon. Pero nananalangin pa rin po ako na hindi sana maluba ang maging sakit ng panganay kong anak, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, pakiramdam ko ay na-deja vu ako nang sabihin ng doktor na may malalang sakit sa bato si Nathan. Hindi ko matanggap yon ang naging resulta ng mga test na ginawa sa kanya. Kasi sa isip ko ay napakabata pa ni Nathan at bakit siya? Bakit kailangan niyang maghirap sa sakit na meron siya? At bakit kami na naman ang binigyan ng ganitong klase ng pagsubok sa buhay? May parte pa noon sa buhay ko na sinisisi ko ang sarili ko kasi hindi ko man lang napansin na iba na pala ang nararamdaman niya. Na may sakit na pala siya. Akala ko ay simpleng pagod lang tuwing nagrereklamo siya ng panghihina o pagkahilo. Kapag hinihingal siya pagkatapos niyang maglaro ng basketball, iniisip ko noon na normal na lagnat lamang ang meron siya dahil sa madalas na pagpupuyat o pagkapagod sa school. Pero mali pala ako, Papa Dudut. Isa na pala yung sakit na unti-unting kumakain sa lakas ng anak ko. At halos hindi ko maipaliwanag sa sarili ko kung bakit hindi ko kaagad yon nakita. Nang mga oras na yon, ang bigat ng dibdib ko habang tinitingnan ko si Nathan na nakahiga sa kama sa loob ng ospital at paulit-ulit. Ang tanong sa isipan ko na bakit kailangang anak ko na naman ang sumalo sa mga pagsubok na ito, Papa Dudut. Diyos ko, wala nang kunin niyo po sa akin ng bunso kong si Leo. Wala po kayong narinig na kahit anong masakit na salita mula sa akin. Pinilit ko pong tanggapin ang lahat ng nangyari noon. Pinilit ko pong intindihin ang dahilan kung bakit niyo siya kinuha ng maaga. Pinilit ko pong tanggapin na wala na siya. Pero sana naman po wag muna ang panganay ko. Wag niyo naman po sana siyang kunin sa akin. Wag naman po na sana si Nathan, Diyos ko. Nelly, nandito ka lang pala sa chapel. Kanina pa kita hinahanap. Pasensya na po, Nay. Hindi na po ako nakapag-text kanina sa inyo na dito ako pupunta. Kanina pa po ba kayo dumating dito sa ospital? Hindi naman. Nang hindi kita makita sa kwarto kung nasaan si Nathan, naisip ko rin na dito ka sa chapel dumiretso. Kaya ito muna ang una kong pinuntahan. Dala ko na nga pala yung mga gamit niya na binilin mong dalhin ko kasi ilang araw siyang mako-confine dito. Salamat po, Nay. Kumain ka na ba? Hindi pa po. Bakit hindi ka pa kumakain? Wala po kasi akong gana eh. Nelly, hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo.
Tandaan mo na ikaw ang kinukuhanan ng lakas ngayon ni Nathan. Kailangan na alagaan mo rin ang katawan mo. Ay, bakit po ganun? Bakit po parang galit na galit sa akin ang Diyos? Ano ba yung sinasabi mo? Hindi totoo yan, anak. Naging mabuti naman po akong tao Mula nang mamatay yung asawa ko, wala po akong ibang ginawa kundi magsumikap sa trabaho para sa mga anak ko. Hindi po ako nagnakaw o nang agrabyado ng tao. Pero bakit po paulit-ulit niya akong pinaparusahan? Hindi parusa ang binigay sa'yo ng Diyos. Kung hindi po parusa to, ano po pala tong pinagdadaanan ko na naman ngayon? Pagsubok lang ito, Nelly. Pagsubok na alam niyang malalampasan mo kaya binibigay niya sa'yo. Pero pwede niya naman po akong bigyan ng pagsubok na hindi nahihirapan ang anak ko. Pwede niya naman pong idiretso na lang sa akin lahat. Hindi niya na po kailangang idaan pa kay Nathan. Minsan talaga, hindi madaling intindihin kung ano ang gustong iparating sa atin ng Diyos. Kung bakit kailangan nating pagdaanan lahat ng pagsubok na binibigay niya. Pero hindi niya ibibigay kung alam niyang hindi mo kakayanin. Hindi ko na po talaga alam, Nay. Kasi sa totoo lang, kapag nawala pa si Nathan, hindi ko na rin po alam kung paano ulit magsisimula at magpapatuloy sa buhay. Si Nathan na lang po ang kinukuhanan ko ng lakas ngayon. Siya na lang po ang dahilan kung bakit pilit akong nagpapakatatag sa araw-araw. At hindi ko na po kakayanin ang mabuhay kapag pati siya kinuha ng Diyos mula sa akin. Papadudot, araw-araw pakiramdam ko ay para akong naglalakad sa dilim na walang kasiguraduhan kung saan patutungo ng mga oras na yon. Pilit ko ring ginagapang ang pagpapagamot kay Nathan dahil unti-unti nang naubos ang naipon kong pera. Patuloy ang gamutan, laboratory test, hospital bills at dialysis niya. Kaya naman nagsimula na akong lumapit sa mga charity foundation kahit sa mga opisina ng taong hindi ko naman kilala. Mabuti na lamang at malapit na ang eleksyon noon. Marami po ang nagbigay ng financial help na kahit papaano ay nakadagdag sa pang-araw-araw naming laban. Pero habang pilit kong nilalakad ang lahat ng ito, patuloy namang nanghihina si Nathan. Kitang-kita ko ang unti-unting pagbabago sa kanya. Minsan pa ay napapansin ko na lamang na nakatitig siya sa malayo, tahimik at parang may iniisip na hindi niya masabi. Pero pinipilit ko pa ring maging matatag. Pinipilit kong ngumiti sa harapan niya. At sa tuwing nag-iisa ako ay doon bumibigay ang mga luha ko. Doon ko na ilalabas ang lahat ng takot na nararamdaman ko. Yung takot na baka anumang oras, si Nathan naman ang mawala sa akin, Papa Dudut. Mama, salamat po sa dinala niyong tinola para sa tanghalian ko. Nagustuhan mo ba ang niluto ko? Siyempre naman po kasi paborito ko to eh. Medyo nabitin nga lang po ako sa sabaw. Yun pa naman po yung pinakagusto ko sa lahat, yung sabaw ng tinola. Pasensya na anak ha. Ang bilin kasi ng doktor, pwede kitang pakainin ng paborito mong tinola pero kaunti lang dapat ang sabaw dahil sa fluid restriction mo. Okay lang po yun, Ma. Naintindihan ko naman po. Salamat pa din po kasi sa wakas,
nakakain na po ako ulit ng masarap niyong tinola. Ang tabang po kasi madalas na mga pagkain dito sa ospital eh. Mabilis ang luto nga lang ang ginawa ko kanina sa bahay para makabalik kaagad ako dito sa ospital. Ayoko kasi nang naiiwan ka ng matagal dito. Sabi nga po ni Lola Gina, halos hindi na raw po kayo umuwi ng bahay. Hindi niya naman po kailangan na palagi akong bantayan dito. Tsaka malapit na rin naman po akong lumabas dito, di ba? Oo naman. Hinihintay na lang natin ang resulta ng blood tsaka urinalysis test mo. Ma, bakit po kayo umiyak? Hindi ako umiiyak ha. Ayan po. Naluluha po yung mga mata niyo eh. Hindi nga. Ma, wag na po kayong matakot. Ano bang sinasabi mo? Walang kinatatakutan ng mama mo, Nathan, ha? Alam ko naman po yung nararamdaman niyo ngayon. Natatakot po kayo na mawala ako kagaya na nangyari kay Leo. Pasensya ka na, anak, ha? Ayos lang po, Ma. Ako nga po dapat ang humingi ng sorry sa inyo kasi masyado na po kayo napapagod ng dahil sa akin eh. Nathan, anak, kahit kailan, hindi ako napagod na alagaan at asikasuhin ka. Pero nahihiya na rin po ako sa inyo. Nakita ko po kung paano kayo nahirapan mula nung magkasakit si Leo hanggang sa mawala siya. At nakikita ko na naman po ngayon yung hirap na pinagdaraanan niyo noon. Tapos dahil naman sa akin. Anak, wag mo akong isipin. Kayang tiisin ni Mama ang lahat para gumaling ka. Alam ko po yun. Pero Mama, sana po kahit anong mangyari sa akin, huwag niyo po sana... Tama na, ha? Ayoko nang marinig yung mga susunod na sasabihin mo. Ma, di ko naman po sinasabing mamamatay na ako. Nathan, wag mo ang ginagawang biro ang bagay na yan. Hindi ko naman po ginagawang biro to. Sinasabi ko lang po kung ano man yung nasa isip ko ngayon. Naaalala ko po kasi yung sinabi niyo noon na mas pinapakinggan ng Diyos ang boses namin. Mas malakas ang boses namin dahil nga mga bata pa kami. At sigurado po ako na pagbibigyan niya ako sa paulit-ulit na dasal ko. Ano bang paulit-ulit na pinagdarasal mo sa kanya? Napahabain niya pa po sana yung buhay ko. Dahil marami pa po akong corny na jokes na nakaready para sa inyo. Payagan niya pa po sana akong makasama kayo ng mas matagal. Dahil tutulungan ko pa po kayo para palaguin yung mga halaman dun sa atin. Paulit-ulit po akong nagdarasal sa kanya na sana bigyan niya pa po ako ng pagkakataon na kayo naman po ang maalagaan ko, Mama. Papadudot patuloy pang nanghina ang katawan ni Nathan. Hindi naging maganda ang bawat resulta ng blood and urinalysis test. At ramdam ko ang panghihina niya sa bawat kilos at paghinga niya. May mga araw na halos hindi na siya makabangon at may mga gabing hindi ako mapakali kakabantay sa kanya. Kahit ganoon ay hindi po siya sumuko kaya hindi rin ako sumuko. Kitang-kita ko sa mga mata niya ang tapang na hindi ko minsan matagpuan sa sarili ko. At sa awa ng Diyos ay unti-unting naging maayos ang kalagayan niya. Nagsimulang bumalik ang sigla ng katawan ng anak ko. Tinulungan ng dialysis ang katawan niyang mailabas ang toxics mula sa dugo niya. Hindi ito naging mabilis na proseso. Dumaan pa kami sa mahabang buwan ng pagod, luha at takot. Hanggang sa napansin ko ang mga maliliit na magagandang pagbabago sa kanya. Pati na rin ang resulta ng test na nakuha namin. Nagsimula na rin bumalik ang sigla niya sa pagkain at mas nakakatulog ng maayos. Hanggang sa dumating ang araw na sinabi ng doktor na malaki na ang ipinagbago ng kondisyon ni Nathan. Nang makalabas siya ng ospital ay sobrang nagpasalamat po ako sa Diyos.
Hindi ko po maipaliwanag ang gaan ang pakiramdam ko noong araw na yon at para bang naalis ang bigat na ilang buwan ko ng pasan noon. At habang naglalakad kami palabas ng ospital, hawak-hawak ko ang kamay ng anak ko. At naiiyak ako sa sobrang tuwa. Noong ko naisip na tama pala ang sinasabi nila na walang ibinibigay na pagsubok ang Diyos na hindi po natin kakayanin. Minsan, mararamdaman mong hindi mo na kaya. Pero sa bandang huli, may dahilan kung bakit kailangang magpatuloy. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, naway nakapag-iwan po ito ng malaking aral at pag-asa at inspirasyon sa ating mga kabarangay na nakapakinig ng aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Nelly. Anong say mo sa Barangay Love Stories na ito? Pagkwentuhan natin sa comment section yan.